Introduce lang, hindi pa siya. Sorry, sir po. Hindi ko kasi para hindi lang po mali. Amen. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Brothers and sisters in Christ. So, welcome po sa 8th anniversary ng JWF Church. So, alam ko, excited na tayong lahat na makinig ng salita ng Panginoon. Hindi tayo naririto to celebrate lang no ng anniversary ng panambahan ito, but we are here to encounter our God through His Word. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. So before that, allow me to introduce first our guest speaker from Spring of Life International Ministry, Pastor Nazareno Umali. So, naano ko kasi ayaw niya na tawagin namin siyang pastor. Kuya lang. So, amen. So, siya po ay unang tinawag ng Panginoon. Nag-umpisa kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay way back nung nandun pa siya sa Qatar. And then, nag-continue yung calling ng Panginoon dito sa Saudi Arabia, na which is siya ang ginagamit sa panambahan ng Solemn sa Jubel. So, ang kanyang buhay po ay testimony po sa ating lahat sa tema natin ngayong araw na ito, which is embracing the call to serve. So, simula po nang tinawag siya ng Panginoon, ay kinumit na po ang kanyang buhay to serve the Lord. At tunay, isa sa nagpapatunay ang kanyang buhay na ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay hindi po nakabase kung ano mang estado na meron ka sa buhay. Nakapagtapos ka o hindi, kayang-kaya kang gamitin ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kasi ang tinitingnan lang talaga ng Panginoon sa atin ay ang puso natin na naniniwala sa Kanya at handang sumunod sa lahat ng Kanyang mga ipag-uutos sa atin. Amen? So, praise the Lord po. Siya din po ay ginamit sa akin personally, maging sa mga kapatiran na nandito kasama natin ngayon sa mga taga-Jubel. Nandiyan po sila banda, na which is in many aspect po sa buhay namin, na yung mga puso namin na mamon, matitigas, walang pag-ibig sa Diyos, siya din po ang ginagamit po ng Lord na kami ay matutong sumunod sa Panginoon. At praise God po sa kanyang buhay na tunay ang Panginoon sa kanyang mga salita na pag tayo mag-serve sa Panginoon ay hindi niya tayo ipapahiya. Na which is, saan man company siya napupunta, he is exalted by God. Sa grasya at biyaya po ng Panginoon. Siya po ay pinagkakatiwalaan ng mga company kung saan man siya napunta. Pero bonus lamang po ang lahat ng iyon. Ang pinaka-importante po ay ginamit po siya mightily ng Panginoon to change our life. At hindi lang po sa amin, maging sa atin na naririto ngayon. Maging sa online man po. Amen? Kaya ready na po ba tayo? Ready natin mga puso na tumanggap at kumain ng salita ng Panginoon. So samahan niyo po ako na i-welcome si Kuya Nas, na which is a faithful husband, a good and a responsible father of 4. Tama ba, Kuya? Of 4. Amen. So let's welcome po. And let's give a clap of praise sa ating Panginoon sa buhay po ng ating speaker who will deliver the message of the Lord, Kuya Nazareno Umali. Amen. Amen? Hallelujah. Amen. Panginoon. Ako po ay puri ng Diyos, overwhelmed. Hindi po dahil na-invite to preach the very message of God. Kayo po natulalo ko kasi ni-remind ng Lord kung paano siya nag-umpisa.
sa buhay ng inyong lingkod. It was 28 of my age. I was not aware who Jesus is. Ang aware po kami is may religion. That's the testimony way back nung mga panahon na kagaya nga nung testimony ni Gerard, magulo ang pamilya. Praise God. But dinalike po ako ni Lord sa event na yun. It was gladness kasi may nabanggit ang Kuya Rodney na when we fully embrace to serve what Jesus appoint us, there is always victory. Yun po yung malinaw na pangako ng Panginoon. And it will accomplish. Whether ibigay natin ang mga kamay natin sa Kanya, whether ibigay natin ang puso natin, ang mga paa natin, ang lahat ng resources natin, still, ang pangako ng Panginoon ang binitawan niya, it will accomplish. Why not sasama tayo sa accomplishment ng Panginoon? Amen? Yan po yung pinakamaganda sa araw na to dahil marami pong gagawin si Lord, and I pray na maging ready po ang puso ng bawat isa. Dahil pag hindi po malilinang ang puso natin at hindi natin naibigay kay Lord, lilipas po ang araw na to at manatiling kwento lang po ito na dumalo ako, naimbitahan ako. Likewise doon sa tima ng congregation sa Jupiter, tell the story. Tell the story of Jesus, that Jesus changed our lives. At kung you embark today on this very moment, embark to embrace Jesus. Amen. Amen. Amen po. Kunti na lang. Bago po tayo mag-umpisa, may tinawag kanina na ngayon lang po kayo dumalo. O ngayon lang kayo nakadalo. May tinawag po kanina. Apat sila. Ngayon lang sila nakadalo ng gawain. Pwede po bang anyayahan kayo dito sa harap? Yung apat, amen. Hallelujah. Okay. Hindi po tayo magmamadali. Giliran. Amen. Sino to kayo? Sino kayo? Praise the Lord. Amen. Ngayon lang po kayo nakadalo ng ganitong gawain o may nadaluhan na kayo? Nakasama ko to. Kasama ko to. Amen. Nakasama ko to. Ngayon lang punta dito. Praise God. Amen. Tayo po muna tumayo. Hallelujah. Sa mga lingkod po ng Panginoong Hesus, pag mayroon pong kaluluwa na bagong itinako ng Diyos sa kanyang bahay o basan, di po ba dapat magalak tayo? Amen. Tingnan niyo po silang apat. And decide which state of life, na saan ka ngayon sa buhay, kapatid, na lumapit ka sa Panginoon, na kahit hindi o undeserving but still the Lord is embracing. Tingnan niyo po sila and be a living witness sa gagawin ng Panginoong Hesus sa kanilang apa. Are you ready? Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord, Father God in heaven. Lord Jesus. Hallelujah. We acknowledge your holy presence. Let the fire of your Holy Spirit, let the emblem of your Holy Spirit right now be received on these poor souls, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Right now, Lord, natupad ang unang pinagawa mo, Panginoon. When we come on this very moment sa gawain mo, Panginoon, sa Rastanura, may sinabi ka, Panginoon, na mayroong bisita, and I don't even understand who that is. And when I realized na ito sila ang tinawag mo, Panginoon, with greater things are yet to come sa inyong mga buhay. Yes, Lord. Declaration by faith, the Lord said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you,
plans to prosper you, plans to give you hope and the future. Right now, raise your hands to God and be willing. Ibigay ninyo sa Panginoon ang inyong mga buhay, ang inyong paglilingkod, dahil hindi mapapahiya ang nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa inyong mga buhay. Praise God. And hallelujah. Maupo po tayo, kongregasyon. Inayahan ko po si Pastor Joel. Dito muna kay Papa. Pwede natin i-praise sila. Pero ikaw mag-lead. Ididikit sila. Hallelujah. Yes, oh God. Oh, hallelujah. Yes, oh Lord, Banal na Espiritu. Aming Diyos na makapangyarihan, Ama na nasa langit, sa pamagitan ng iyong anak na Jesus Kristo, at sa tulong ng gabay na banal na Espiritu na siyang nagtuturo, siyang naggagabay sa amin kung ano mga bagay na gagawin at sasabihin namin, Panginoon, na ikaluwalhati ng inyong pangalan, because only the Spirit of God can teach us the right words that can glorify the Father in heaven, not us, O God. Lord, yes, O God, how great you are, O God. Ang tatlo, ang apat na ito, O God, I pray, Panginoon, that your will be done in their life, Panginoon. Today, O God, you will do something different in their life, Panginoon. Tinawag mo sila sa lugar na ito, O God, because you have planned for him, Panginoon. The plan to prosper their life, the plan to destroy every work of the enemy in their life and their family, in Jesus' name, O Lord. Yes, Lord. I declare, Panginoon, I decree, O God, that your words, Panginoon, is like a double-edged sword, Panginoon, that nobody can resist, O God, because you are God, our living God, O Lord. Father, I pray, Panginoon, guide, O Lord, these four people, O Lord, to receive you as Lord and Savior, O Lord. And we commit the spirit, their soul into your hands, Panginoon, to guide them, Panginoon, that they will receive you as Lord and Savior in their life, Panginoon, right now, O God. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, Lord. Amen. Amen. Salamat sa inyong mga buhay. Amen. Praise the Lord. Welcome sa pagkatawag ni Lord sa inyong mga buhay. Okay. Amen. Salamat. Pastor kayo yung Pastor Joel ito. Mare. God bless, Mare. Mare, God bless. Okay, pwede na kayo ano. Diyo po. Amen. Praise the Lord. Praying na wala po kayong ibang appointment sa araw na to. May appointment po ba? Tawagan nyo na, i-cancel nyo. Amen. Kay Lord ako may appointment kasi. Ang sabi po doon sa invitation, 30 minutes ba? 15 minutes? Kailangan po, let's commit our time to the Lord. Redeem it dahil ang pagkakataon na to minsan lang tong sa bawat buhay natin. Amen? Be ready dahil may gagawin po si Lord sa bawat isa sa atin. And I do believe the moment na ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga buhay, mayroon po siyang magandang plano. Dahil ang nasalip sa harap po ninyo, mga kapatid, kung alam niyo po yung testimony ni Apostle Paul, na naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko ang mananagana, pero pag wala ang Panginoong Hesus, baliwala po lahat. Amen. Yun po din ang pinaka-testimony ng nasa harap ninyo.
doon sa tribes namin sa bukid. Dahil po napaligiran kami ng mga kaliwa. Kilala niyo po sila, but many of them bumalik na sa Panginoon. So, yun po yung lugar na kinalakihan ng nasa inyong harap. That was in Negros. Amen? So, pero hindi po ako sumama sa kanila. Mga kaibigan ko po sila. Amen? Hallelujah. So, kaya magulo ang buhay na rooted siya sa galit. But one day, the Lord is faithful dahil isa ang nasa harap niyo ginamit ng Lord na bumalik doon para itaas si Jesus. Amen? Amen? At yun po yung pinaka-mensahe natin. Saan man tayo dadalhin ng Panginoon, wala pong imposible at wala po tayong hihindian. Madalas po ngayon sa kasalukuyan, many of those called Christians, they have the title Christians now. They have the form of godliness, but they are denying the power of Christ. Pero po, hindi po taga rito. Yun. Ang mga lingkod po ng Lord, embrace the call to serve. Amen? Wala po tayong pipiliin. Ready po? Amen. Hallelujah. Ayan po yung nakalagay dyan. Amen? Embracing the call to service. Pagka naririnig o nababasa po natin ang mga katagang iyan, ano po ang unang rumehistro sa bawat pangunawa ninyo, mga kapatid? Pwede mang embrace lang. Pero embracing siya eh. Marami pong tumanggap kay Lord, but they never embrace the plans of God. Kaya nagkaroon ng delay ang pagbabalik ng Panginoon. Nasa last days tayo ngayon just because nowadays marami na po ang merong word but they never embrace what Jesus wants in their lives. Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Maikli lang po ito, mga 3 principle, and I do believe hindi po ito aabot hanggang alas 3. Amen. Huwag po kayong malungkot. Oras lang po yun. Ganito po ang gagawin natin. Lahat ng mga meron kayong mga plano sa araw na to, i-cancel nyo muna. Lahat na meron kayong iniisip ngayon na hindi patungkol sa mayroong gagawin si Lord sa atin, iwaglit nyo muna. Para lahat ng makita at mabasa natin na galing sa Panginoon, maiuwi natin. Amen? Amen. Amen? Praise God. Para nang sa gayon, wala pong sayang. When Apostle Paul said, I never box on the air. It means, hindi po tayo basta sugod lang ng sugod o tapos walang outcome. It must has outcome. At mag-umpisa po yan sa mga buhay natin, sa buhay mo at sa buhay ko. Maging ready po at serving God by serving others. Sikuhin nyo po yung katabi nyo. Kaya nyo bang paglingkuran yan? Oh, dahil po right after today, hindi nyo na po katabi yan. Iba na po ang magiging katabi nyo, kausap at kasama. Now, tanong. Okay. Ready po ba kayo na paglingkuran ang katabi ninyo ngayon? By God's love? Paano halimbawa kung nakurot ka ng konti? Paano kung hindi mo nagustuhan ang narinig mo sa kanya? Still, kaya mo pa ba? Praise God? Okay. Paano kung hindi naabot doon sa standard mo ang kaya niyang ibigay sa iyo? Malimit po tayo bilang tao, literally, we are bound with standards. But when Jesus came in, lahat po ng standards na yun, binago po ng Lord yun ng iisang standard. Love your neighbor as you love yourself. Hindi lang yon.
Love your enemy as you love yourself. Subukan mo ngayong sampalin ang katabi mo. 10 lang. Ay, hindi pala ganun kadali ang mag-serve. Madali po lahat. When Jesus is in you. Amen? Pag si Jesus po ang nasa sentro ng puso natin at pagkatao natin, wala pong hindi madali. Because Jesus has the authority to establish many miracles mula sa buhay mo at sa buhay ko. Ang kailangan po natin gawin ngayon, let's settle down, seated in feet of Jesus. Choose one thing. Ano po yung pipiliin nyo po? Huwag po kayo mamili ng ng mga material. Choose to serve God. When you choose to serve God, it means you are appointed to serve to those people assigned for you. Hindi lang po yung katabi nyo po, mag-overflow pa po yan. Paano kung hindi katanggap-tanggap? Paano na magpatuloy yung Great Commission ni Lord? Paano kung 10 Kuya Gerald maitak? 10 lang po yan ha. Kaya po bang magbahagi ng salita ng Lord? Saka na lang, Lord, I spare my life because He has this word. Madalas po namimili po tayo, no? But today, praying na si Lord po may gagawin sa bawat isa sa atin. Ito po yung pinaka-text, binasa na po ito. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Embrace the call to serve. Amen? Kaya pala mainit, wala pala aircon. Hallelujah. Amen. Mainit po talaga ito ngayon. 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Okay? As faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very word of God. Ano pong sabi niya dyan? The very word of God. Bakit kaya? In-stress ni Peter yan. Dahil ang may kakayanan na babaguhin ang pinakamasalimuot nating damdamin at buhay, walang iba kundi ang salita lamang ng Panginoong Hesus. Amen. Maganda po ang testimony. Yes, but wala pong kakayanan tayong baguhin ang katabi mo. Amen. Brad, mali ang gawa mo, Brad, ha? Nandito ka. Hindi po. Only the very word of Jesus. Yan po yung may kakayanan na baguhin tayo. Yan po yung pinagdiinan dyan ni Apostle Peter. If anyone speaks, they should do as one who speaks the very word of God. If anyone serves, they should do so with strength God provides. O may mga lingkod, mga pastors, mga kapatid, pag naglingkod, lahat ng kalakasan kailangan nagmumula sa Panginoong Hesus. Bakit? Dahil darating po yung ma-burn out, somehow humihina yung ating physicality, but when God provides the genuine strength, wala kang pipiliing panahon at sitwasyon. Kahit signal number 5 yan, signal number 5 lang yan. Di, huwag kang manood ng TV para wala kang marinig na signal number 5. Lakad ka dahil pinalakad ka ng Panginoon. They should do so with strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Sino po ang maitaas? Ang Panginoong Hesus. Hindi po tayo. Tayo po ay mga samot-saring kagamitan. 2 Timothy chapter 2 verse 20. Sa loob ng isang tahanan, mayroong klase-klaseng kagamitan. Desire to be used in honorable use. Amen? It means paglagakan ng salita ng Diyos, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Father God, in heaven, Lord, ready po kami tanggapin ang pinakamensahe mo sa talata mong ito, Panginoon,
na siyang magbabago sa lahat ng aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, ang aming mga desires, Lord. Today we speak in behalf of you, Jesus. And Lord, I pray na nandito ka ngayon sa aming kalagitnaan, magsasalita ka sa amin. And Lord, use my lips mightily that only your authority will be lifted in the midst of us. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Bigyan po natin ng background. First Peter is addressed to Christians scattered throughout in 5 Romance provinces of the peninsula of Asia Minor. Amen. That are today is northern Turkey. The churches in those provinces were made up of both Jews and Gentiles. So yan po yung pinaka-background niya. Pangalawa, while First Peter touches on the various doctrines and has much to say about Christian life and Christian responsibilities, the theme and purpose of First Peter center around the problem of suffering. Pag tayo po nakarinig ng salitang suffering, ano na po? Atras na. Tingnan nyo po to ha. Particularly suffering in the form of persecutions for one's faith. Yan po yung event nila. They are persecuted. But even they are scattered, still, ang sabi ng Biblia, marami pong inabot si Lord by their lives. Tayo po, hindi pa po tayo na-persecute. Naranasan niyo po bang na-persecute? Kanina nga, sampalin yung katabi mo, ayaw. Alam niyo po, sa buhay po natin, usually tayo po yung nag-persecute dito, yung flesh natin. That's how na hindi tayo po na nagamit ni Lord. Let's surrender our lives. Mamaya, it has been described as a manual or handbook showing Christians how they are to live as temporary residents and ambassador of Christ in an alien, yung sabi niya dyan, amen, hostile world. Pag narinig niyo po yung salitang hostile, ano po ang nasa isip? Warzone. Ang sabi ng Panginoon, the battles belongs to the Lord. Remain still. Remain still. Pag sinabi pong alien, alien ka, Brad. Di ba, galit mo. Huwag mo kong tawagin alien na, may pangalan ako. Minsan po, mabilis po tayong mag-react. Instead of praying, bakit kaya ako tinawag ng alien ni Kuya Nas? Salamat sa Panginoon dahil ang meron po tayo ngayon sa kasalukuyan, those are just temporary residents na mayroong pinagkatiwala ang Panginoon. And the good thing is, we are the ambassadors of Christ. Amen? Amen. Mapalad po tayo na tayo po yung natagpuan sa biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Every true Christian already receive a gift from God to serve others. Amen? Amen. Yung totoo po na genuine na Kristiyano, yan po yung nakalagay doon sa verse 10, lahat po yan ay tumanggap na o natanggap na yung regalo na yan. God's grace was visible in every form of service. Ang grasya po ng Diyos, makikita po yan, visible yan. When you inspired and overflow, lalabas po yan, hindi ka magtatago sa comfort zone mo, kapatid. And you will stop reasoning. Amen? Gawain po namin yan, yung reasoning ng araw. Huwag lang makasama sa Bible study. But nowadays, the Lord provide everything. Mayroon ng online, may connection na, mayroon pang TV. Lahat na pinrovide ng Lord, di po ba? But during those centuries, wala po silang ganyan. Kahit po sasakyan, wala pong nanonondo. But still, by the grace of God, naging visible po yung kanilang paglilingkod. Its gift is to be used to glorify the Lord. Bawat regalo po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon, ano po siya? Gagamitin to glorify the Lord. Kaya nga, the old has gone, the new has come. So lahat ng meron po tayo, gagamitin para ang Panginoong Hesus ang maitaas. And I pray na lahat po ng meron po ang bawat isa, and I do believe lahat po, meron po kayong regalo.
Bawat isa. Amen? Kung halimbawa ang regalo mo ay chismoso, i-chismis at ano mo si Lord. Si Lord ang ikwento mo ngayon. Gamitin natin siya. That's resources. Pero pag hindi po si Lord ang na-chismis, ang tawag po sa amin doon sa bukid during those days, doon sa tribes namin, wakwak. Payag ba kayong gano'n? Ano ba Tagalog nun? Aswang. Ha? Aswang. Kaya lahat po ng mayroon po tayo, just embrace on it because that is the gift of God. May purpose po lahat yan. Huwag po natin ikahiya. Amen? Amen? Because we are created by the love of God according to His own image. Hindi man po tayo imperfect. Ginawa po tayo ni Lord na perfect sa creation niya. But somehow, because of the environmental, alam nyo yun, yung mga nangyayari sa paligid natin, at saka sa sinasabing upgraded. Alam mo yun, kung dati walang chinsanso, tapos may chinsanso, tapos pag pinawisan nalalaglag, tapos nabago uli, stringent. Siguro may kulang yung ginawa ni Lord. Good thing doon sa may kakayanan, but for me, praise God, the Lord is able dahil maganda po tayo at gwapo sa harapan ng Diyos. Amen. Amen! Amen. Wala pong pangit, lahat maganda. O, tingnan nyo katabi, yung ganda mo, Brad. Huwag ka lang pipilantek. The Lord love us very much. Kaya hanggat hindi po natin tinatanggap yung ating mga sarili sa harapan ng Diyos, we cannot bound to serve. I'm telling you today. Kahit anong ganda ng ipapangaral sa harapan, sa mga Bible studies, sa mga cell leadership, sa mga GLC, sa mga online, mga YouTube na worship, pag hindi po natin unang tinanggap ang disenyo ng Diyos sa ating mga buhay, manatili lang po siya na, manatili na lang siya na parang damit. Tanggalin, lipat, palitan, tapos labahan. Buti sa na kagaya po sa gagawin ni Lord na pag nilabahan. But I pray na sa mga oras na to, yung mga principle na to na ibibigay ni Lord sa atin ay maiuwi ng bawat isa. Amen? Una, tatlo lang po to, huwag po kayong mainip. To embrace is to love. Amen. Are you ready to love the unlovable? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Oh, in God, nothing is impossible, Brad. Hallelujah. Pero nung magkasalubong ayoko dyan dumaan kasi nandyan yung kaaway ko. 14 years na kaming di nag-uusap. To embrace is to love. It means desire. Pag dinidesire po, ano po ang gagawin? The call to serve starts its manifestation on the desire. Tanong, ano po ang desire ng puso mo ngayon, kapatid, sa mga oras na to? Pangalawa, every desire should be seasoned with love to experience it wonderfully. Pag hindi po siya seasoned with the love of Christ, ang susunod pong mangyari, at naalala niyo po yung testimony kanina. Araw-araw silang nag-aaway. Pero ano lang po yun? Testimony. When the love of Jesus nasa gitna po ng marriage, isa po kami sa living testimony niyan. Hindi ko po sinasabing hindi kami nag-aaway nung aking may bahay na may apat po kaming mga warriors. Tinatawag po namin silang warriors because they will continue what the Lord started on our lives bilang nanay at tatay. So nagre-request po kami sa isa't isa ng may bahay ko, a sort of testimony, pwede ba tayo mag-away? Sabi ng may bahay ko, ready ka ba? Kasi hindi lang tayo nag-aaway eh. Then one day, so nag-away kami. Alam niyo po kung anong pinag-awayan namin? Yung hugasan sa lababo. Malimit po dyan po natitest tayo. Kayo po, saan? Pag marami po hugasan sa lababo, puri ng Panginoon. Lalo na pag punong-puno ng mantika.
pinaalala po ng Lord, that was 2013. Glory to God. So, doon, yun po yung natatandaan kong nag-away. Right after po nun, si Lord na, Lord, mahirap mag-away, nababo rason. Pwede bang barahan mo na lang yung drainage? Pala, wala na, Lord. So, tinugon ng Lord, barado din ang drainage. So, sabi ko sa may ko, oo nga eh. So, ano gagawin natin? So, let's bond with the love of God. Para maranasan natin yung wonderful love of Jesus. Love is the inner force to oneself to carry on more than the usual. You will not settle sa kung ano lang yung nakasanayan. Amen? Pag ang pagmamahal ng Panginoong Hesus ang mayroon ka ngayon, kapatid, hindi ka makontento na nakaupo ka lang. You will share and serve. Ano man meron ka ngayon sa buhay mo na resources, you will honor God with that. Amen? Madalas po, nowadays, we are bounded yung may mga kategory tayo pagdating sa serve. Nawa, mabukas po ang bawat isa. Ibigay po natin kay Lord. Madali pong sabihin, ibigay ko na kay Lord ang buhay ko, Brad. Kaya nga, be doers. Dahil ito po yung pinaka-importante. Love is defined in Corinthians, or 1 Corinthians chapter 13 as wonderful blessings to others. So assignment po yan sa lahat na narito. Pag umuwi po kayo, sa internet, may mga Bible na po. I-meditate po ito 2025 from January 1 hanggang December 31 uli. At magkita-kita po tayo loobin ng Lord. Yung buong chapter ng chapter 13. Oh. Meditation po yan, isang taon. Hindi po challenge. But keep the faith na yung nakalagay dyan na sinulat ni Apostle Paul sa taga-Corinth, dyan po mag-umpisa ang service, mga kapatid. Maging makatotohanan, no? Pag hindi po pagmamahal ni Jesus, selfish love ang nandito, wala pong kakayanan ito maglingkod. Wala pong kakayanan mag-involve. But when the love of Jesus, yung nakalagay dyan, I'm telling you today, you will involve. Ikaw po yung maghahabol sa gawain. Pastor, ano po ang pwede namin i-contribute? Paano po kami gagamitin? Pag nagtawag po yung punong lingkod, sino po yung lalakad doon sa hostile territory? Okay na ako dito. Diba dapat kami pas? Si Lord ang gagawa ng milagro. Amen? Malaga po, mga kapatid, when we embrace fully the call or the purpose of Jesus sa mga buhay natin, wala kang pipiliin na lugar. Naranasan po ng inyong lingkod. Actually, na-invite lang po ako ng mga panahon that was 2013. Revival po ito doon sa lugar o sa kalagitnaan ng mga NPE, that was Negros, mga youth. At yung lugar po na yon, wala po silang kuryente, wala po silang instrumento kagaya nito. So, hindi po ako na-invite na mag-share ng word. In-invite po ako na maging bodyguard doon sa isang youth na pamangkin ng aking may bahay. So, nag-motorsiklo kami doon sa pinakabukid. At walang kabahayan kundi puro tubuhan. Sabi ko, anong gagawin natin dito? So, revival po yun. Start from 7 p.m. until down, morning time. So, at the middle of their worship, ang gamit po nila yung mga kulili. Yung pinaka-youth leader po nila, tinawag po nila ang inyong lingkod. At doon ko po nakita yung grasya ni Lord. When you serve, when you are ready, season or out of season, there is a miracle na gagawin si Lord. Doon ko po na-witnessan yung cast out demons. Doon ko na-witnessan yung ginawa ng Lord doon sa mga youth, yung revival na yun. Unknowingly, the next day, yun pala, mga anak lahat yun ng mga NPE. At pag uwi ko, ang sabi ng may bahay ko, bakit ka pumunta doon? Dahil po yung kapatid niya is Chief Intel. It was passed away 2022. So, nangyari, sabi ng may bahay ko, dapat hindi ka pumunta doon. Kung kasama ko po si Lord. Amen? Meron pa po, bagong silang. Sino pong nakakarinig ng bagong silang? Mayroong page sa bagong silang na hindi po pinapasok ng authority.
That community is lahat mga Muslim. At lahat po ng mga nakatambay doon may mga AK-47. Pag bago po ang mukha mo, hindi ka na makakalabas. Dahil pagkamalan kang asset. Napasok po ng inyong lingkod yun. Amazing si Lord. When you fully obey the Lord, si Lord po ang mag-establish ng safety ng kanyang mga lingkod, hindi po tayo. I'm telling you, church, marami pong naging living testimony si Lord sa buhay ng inyong lingkod, mga kapatid. Bagyo, go all the way. At makikita po ninyo ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga, embrace is to love, meaning desire. Pangalawa, to embrace requires movement, action. So, yung action po natin, faith manifests its authenticity through works, and every desire should imply with actions. Actions. Ano po ang ginagawa natin sa kasalukuyan? Malimit po, pinagbubukas po natin yung mga dapat magawa ngayon. Tama? Dapat po. Tanggalin natin yan. Dahil po ang Panginoong Hesus, hindi po niya sinabi na yung pwede niyang gawin sa maghapon na to, gagawin niya bukas. Ang sabi po ng Bible, He is a busy, during those days, 2,000 years ago, yung nandito siya, napaka-busy po ng kanyang araw. Hanggang magdapit hapon hanggang gabi, preaching the very word of the Father. Tayo po, hindi na po tayo pwedeng mabisi. Hallelujah. Pahinga po muna ako. Praise God. So, embrace requires movement. I'm not dictating you what to do today, but I'm sharing you the goodness of God. When you embrace what Jesus designed on your life and fulfill the purpose you have today, ako sinasabi ko po sa inyo, ang ganda ng buhay. Marami mang mga nangyayari sitwasyon, but still mananagumpay ka dahil ang Panginoong Hesus ang iyong kasama. Our service is usually appreciated through the outward or visible sense. So yung paglilingkod po natin, usually ma-appreciate yan sa panglabas. Paano halimbawa, ikaw naglinis ng banyo at hindi na-appreciate nung namumuno sa iglesia at paglingon mo may dumi na naman, anong gagawin mo? Yoko na. Resign na po ako. Hallelujah. Meron po ba ganon? In Jesus' name. I will resign. Hallelujah. Kahit saan po tayo pupunta, mga kapatid, hindi po dapat design sa atin na palipat-lipat. When you are called by the Lord, sa ubasang ito, desire to embrace your call, to serve. Amen? Tayo po bilang tao, mayroon po tayong mga blind sight. Yung hindi po natin nakikita, at ang nakakita po niyan, yung mga tatay. At pag na-rebuke, na-reprove po tayo, instead of reasoning, instead of response into another way, why not manalangin? At pag humupa na po lahat, ask the Lord, Lord, ano po yung dapat kong gawin para makatulong ako sa ministry? Dahil po yung mga tatay, yan po ay nananalangin. Hindi nyo po yan nakikita. Gumigising yan ng madaling araw just to pray to the congregation na they may receive the outpouring of the Holy Spirit, the outpouring of the love of Jesus. Amen? Praise God? Pwede hindi. But that desire comes from the Lord. Kaya napakahalaga nito, mga kapatid. Our actions to serve start on God's calling that influence the heart's desire. Saan po mag-umpisa? Hindi po sa labas, dito po sa atin. Mahalaga na yung puso po natin ma-influensahan ito ng desire, like Jesus' desire. Amen? Kaya nga, doon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, ang sabi ni Paul doon, nung sinulat niya sa Corinth, na examine yourselves if you are in faith.
Tayo po, actually, hindi naman po tayo tinawag na examine yung faith ng katabi. We're instructed by the Lord from His Word to examine us. For us to be a living testimony, for us to be a greater things na magagamit talaga tayo. But nowadays, praise God. Pas. Oh, sumbong na. Tapos nagkagulo na. Tapos nung nagkaroon na ng sitwasyon, me no that's hallelujah. Hindi po ako kasama dyan, pas. Tandaan po natin, wala pong anak si Lord na hindi niya tinawag greater purpose. Lahat po tayo. Dahil tayo po ay kabahagi ng kanyang katawan. Amen? At hindi po mabubuo ang katawan ni Kristo pag hindi po tayo mag-involve. Pag paa, kailanman hindi po nagkapares ang trabaho ng paa at kamay. Ang tainga, ilong at mata. So stop criticizing. Yung mata niya, laki talaga ng mata niya naman, oh. Nakita mo yung paa niya, walang tanggal yung kuko, oh. Madalas po. That's why we are not serving by heart. Bakit malimit po nakatingin tayo sa outward, yung panlabas? Pero tingnan po natin ang puso ni Jesus, how we serve. Amen? To serve is the very response to prove our calling is genuine. Kung ngayon, kapatid, wala kang ministry, narinig mo na ang salita ng Diyos, at hindi ka nag-response, ano pong tawag doon? Peke na bunga? Papayag po ba kayo tawagin kang peke? Peke ka, Kristyano, peke ka. Anong peke? Dalawa Bible namin sa bahay, ah. Makipagtalo ka na ngayon, like those people around. Ang sabi niya dyan, a very response is to prove our calling na genuine po ang pagtawag at pag-abot ni Lord sa atin. Amen? Tayo pong tao mababago po yung ating mga pananaw, pero yung gusto at plano ng Diyos hindi po yung nababago. He's the same yesterday, today, and the rest of our lives. Hanggang darating po siya. Kaya napakahalaga po mga kapatid na sa araw na to, you are embarked to embrace, to serve. Umpisan po natin sa ating mga sarili, sa pamilya, hanggang sa ministry sa labas. Amen? Ready po ha? Praise God. Pangatlo, to embrace is to focus. Ano po pagka-focus mga kapatid? Madalas po, sa kasalukuyan, ang focus po ng karamihan, ano po? Number 1. Ano pa? Trabaho. Oh, gadgets. Pag maraming pera, anong gagawin sa pera? Hallelujah. Ano po focus? Ang dami, no? Mall. Anong sale ngayon? Hindi po masama yung pera. But when you love that kind of money, you will lose. Binigay po ng Lord dyan para magamit for us to sustain in this life. But we are not designed on that money. Money is designed to serve you and me. Hindi po tayo magsiserve sa pera. He is designed by the Lord to serve to His children, to glorify whom? Jesus. Amen. Kung mayroon ka ngayong mga material na magaganda, that supposed design you will use to glorify God. But somehow, yung gadgets, umuubos ng 5 oras, ang pagbabasa ng Bible, 1 minuto lang tulog na. Yan pa yung katotohanan in Jesus' name. Ang pinag-usapan ang pagbabasa ng Biblia, kung kailan lang tawagin, Brad, ikaw na magbasa, Brad. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Wala po dito yan, ha? Gamitin po natin lahat ng resources natin. Because as a family, mula nung nag-migrate kami sa Negros to La Union, 2022, we leave all behind. At ang goal po ng pamilya is to serve. Saan po kami dadalhin ng Lord? We will serve the Lord. Hallelujah. Lahat po ng comfort zone, iniwanan po yon. That was one of our living testimony.
And that's inspired on Genesis chapter 12. Focus help us to maintain the momentum, movements, and attain our goal. Madalas po, kaya po tayo nandito sa bansang ito. May mga goal po tayo, may mga plano po tayo, di po ba? Amen. Salamat sa Panginoon at natagpuan po tayo ng ating Panginoon sa araw na to. Dito pa, sa ibang bansa. Now, ano po yung pinupukusan mo, kapatid? 1 year from now. 2 years from now. O 1 week from now. Hallelujah. In serving others, focus helps us to understand why we are doing it and to whom we are rendering it. Madalas po, ang paglilingkod po ng tao, lagi pong may pangungwenta. Pag hindi po na-sustain, gagalit na. Pag ang paglilingkod po natin nakapokus sa ating author and finisher, whom Jesus is, kapatid, wala, it's okay. Mag-response man, yung pinaglingkuran mo, do it all the way. Mapalad ang nagpapakain kaysa pinapakain. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Sino pong magbabalik? Si Lord. Amen? Palapakan po natin si Lord. Praise God, Lord. Ready na po sila. Ready na po kami, Panginoon. Amen? Pangatlo, focus held us firmly to hit our target in serving others. Now, right now, focus firmly. Hit your target to whom you serve today. Your gadgets? Trabaho? Ano pa? Hit and pray to the Lord. May target ka. Bago matapos ang 2024, mayroong target si Lord sa buhay mo, kapatid. Sa bawat buhay po natin. And that's what the Lord wants sa bawat isa sa atin. Hindi lang po dito na nagdaraos ng 8 taon, but sa lahat po sa atin. Amen? Dahil po ang Panginoon po, tapat po siya sa kanyang pangako. He'll never leave us. Pagka binitawan po ng Lord, tinutupad po niya yan. Kaya nga lamang, nung tinupad ni Lord, absent. Saan? Mapunta. Overtime. Maganda pa yung overtime, but yet, kailangan laging kasama si Lord, ha? Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ngayon po ang congregation na tumayo. This is our testimony, church. In my own life, I have seen and encountered the truth. I have witnessed individuals who are financially prosperous but spiritually bankrupt. And their emptiness is absolute reminder that true fulfillment cannot be found in worldly achievements alone, but to Jesus Christ alone. Choose to whom you serve today. Choose right now. Give your life to Jesus. Give all the way. And you will encounter what Jesus wants on your life. Because this life, it's a choice. Choose to whom you serve today, church. If you embrace Jesus as your Lord and Savior, then you are validated by His love to serve. Then serve wholeheartedly. Serve with what you have that comes from the Lord. Dahil ang pagmamahal na galing sa Panginoon, hindi po yan nanunumbat. At hindi po yan nangungwenta. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanyang salita. In conclusion, church, loving others through serving is not easy. Pwede pong mag-background ang music team. It's accompanied by suffering and hardship, but you need to act and focus on God's calling, which already enables you to serve others. Amen? To God be the glory. Palakpakan po natin si Lord. Make a choice to serve God.
In Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Daniel chapter 3 verse 17-18, if we are thrown into the blessing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ito po yung pananampalataya ng tatlong magkakaibigan. Sino po sila? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. And I pray, church, na kung gaano po katatag ang kanilang pananampalataya, there is impartation of the Holy Spirit right now, that words will come in sa bawat puso ng bawat isa. Yung faith po nila ay nakatutok lamang sa ating Panginoon. They remain still in whatever situation they have. They never bow down the gods and the image of God. Even to the extent na kapalit ang kanilang buhay. The church today, makanti mo lang ng konti, purihin ang Diyos, marami nang nabibitawan. Why not bibitawan natin ang grasya at pagmamahal ng ating Panginoong Hesus? The choice you make today, church, will determine who would you become, church. Right now, hit your target. Choose to serve the holy living God. Life is beyond our control. But when you have Jesus, the love of Jesus, your life, church, will never be the same again. Declaring by faith, when you embrace to serve, wala kang pipiliin na panahon at sitwasyon. You will embrace the love of Jesus. When you serve, wala kang ililihim. Ano man ang pipiliin mo ngayon, kapatid, diyan madedetermine ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Choose one thing. Choose right now. And response. If you feel that the Holy Spirit, if you have right now the urgency, step on your comfort zone. Step out on your comfort zone. And I invite you to raise your hands fully extended to the Lord. And commit your gift to His glory and to serve others within this community, this church. For those who may not yet know their gifts, come, raise your hands, seek God's guidance. Ask Him to reveal the unique abilities He has placed within you. And let's pray together with confidence. Nalilinawin ng Diyos ang pagkatawag niya sa iyo, kapatid. And for those who have been hesitant to serve, if you've been holding back, perhaps out of fear, o mayroon kang pagdududa, right now, sa oras na to, huwag kang magduda. Raise your hands to the Lord and be ready for the impartation of the Holy Spirit. And for those who are already active in service,
I encourage you to come. Raise your hands gladly and give to the Lord. Recommit your heart to this calling. Seek praise, anointing, and renewed passion for the work you are doing. Be empowered by the Holy Spirit. Be empowered by the fire. Let the emblem of the Holy Spirit be received on this congregation right now. Give your hands, give your hearts to the Lord. Let Christ manifest right now. Right now, church. Give your life to Jesus. Hallelujah. Give what you have right now. Hallelujah. Remember, every step you walk right now, it's a worship and obedience to the Holy Living God. You are not just responding to the call. You are embracing your identity as a beloved child of God. That you are called to be a steward, to serve from His grace. Let this moment, when we worship, seek the presence of God, seek His face. Open your mouth, worship God. Open your heart. Desires to come in the service and serve the Holy Living God. Again, I invite you to step out on your comfort zone and have willingness to serve before the Lord. He will lay the gifts. Just trust the Lord because He is mightily, powerfully can change sa bawat buhay po natin. Hallelujah! Inyayahan ko po ang mga pastors. Pwede po dito sa harap. Let's pray. Those hands who are lifted. Hallelujah! Hallelujah! As we worship, let's open worship. Supernatural faith. Hallelujah! Awakening the supernatural faith. Hallelujah! Your glory, tangible in this place. Thank to the Lord. Hallelujah! The Lord is here. Hallelujah! Seek His presence. Hallelujah! Awaken the supernatural. Yes, yes, Holy Spirit. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah! Tangible in this place. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you're doing something great. The Lord will do something new sa iyong buhay, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Honor the Lord with your worship. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Manifest in this church. Manifest, Lord. Hallelujah. Commit your lives. Commit your lives to serve. Hallelujah. Yes, Lord. Worship. Honor Him. Give your hands, your hearts to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Yes, let us declare the glory, Lord. All in this place right now. Open the eyes of your people. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord.
Hallelujah! Buksan mo, Panginoon, ang durungawan ng langit na ang kongregasyon na to, they may witness what heaven's like, Lord. Hallelujah! What essence to worship with honor to you, Panginoon. Yes, hallelujah! Hallelujah! Ito po yung pagkakataon mo, kapatid. Allow the Lord. Soak His presence. Allow Him. Open your mouth. Ano yung nag-holding back sa'yo ngayon? Confess to the Lord. Ano yung rason? Bakit hindi ka nagpagamit? You are talented and well felt by the Lord. Confess that to the Lord. Ipagamit mo sa Panginoon. When you commit your life to the Lord, it is not just a title church. It will be a lifetime service. Saan ka man dadalhin ng ating Panginoong Isus? Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, you will bound to serve. To serve the Lord, our holy living God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Awaken, Lord. The faith of your faith. Hallelujah. Yes, Lord, your glory. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, the Lord is calling you. Come in His presence. When you heard the calling of God, do not harden your heart. Allow the Holy Spirit to govern your hearts. Filled with the love of Jesus. And your life will never be the same again. Hallelujah, Yahweh. Yes, Lord. Heal the hearts of your people. Yes, Jesus. This is the moment the Lord is calling you, church. Give your life. Commit to the service. Commit, church. It is an open invitation. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Give press anointing, Lord, sa lahat ng mga tinawag mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat. And right now, pinatunayan ninyo sa amin, Panginoon. Buhay kang Diyos na mayroon kami, Lord. Hallelujah. Lord, continue to manifest sa bawat buhay namin. Ang bawat isa na narito, Lord. Yes, Lord. Yes. Let the impartition of your Holy Spirit, Lord, Yes, Lord Jesus. will be a real change sa bawat mga lingkod mo, sa bawat nandito, Panginoon. Right now, Jesus. Yes. Hallelujah. Lord, break all those chains Yes, Lord. Yes, Lord. na naging hinder na hindi makapagbigay ng buong paglilingkod ang mga anak mo, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Right now. Seek the presence of God. George, the Lord is waiting for you. He is willing.
Hallelujah. Search our hearts, Lord. Sa mga oras na to, Panginoong Hesus, Ikaw ang kailangan namin. Ikaw at ang kapangyarihan at kabanalan mo, Panginoon. Extend your hands sa bawat isa sa iyong mga anak, Panginoon. That today, they will not only witness your goodness, God, that they may receive, Lord, the outpouring of your Holy Spirit. And they may receive, Lord, the love that you have given, the life that you have given. You said on your words, for I know the plans I have for you. Plans to give you hope and the future. Father God in heaven, help us to number our days so that we may gain wisdom on you, Lord. That we fully submit to serve all the way sa iyo, Panginoon. Sing to the Lord. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb, and all of them before us, and all who will believe, to sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Sing. Your name Open your mouth. Feel free to come and thank the Lord. This is your moment to respond with joy. Go. Yes. Go, sir. Hallelujah. This is your moment to respond. Right now. Go. Give your life. Give your life to the service. Ano man yang naghihinder sa iyo, kapatid, ibigay mo sa Panginoon. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Baptize this church with fire in Jesus' name. Yes, Lord. Yes. Yes, Jesus. Say yes and amen to the Lord. Yes and amen to the service. Yes and amen. Hallelujah. Receive it. Receive. Hallelujah. Receive the gift of serving. Embrace it. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord. You're lifted high. Holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, Hallelujah. holy forever. Yes, Lord.
When we come and worship the Holy Living God, thousands of angels are rejoicing. And even the Lord is well praised. Hallelujah! Hallelujah! Yes, hallelujah! Hallelujah! To the King of Kings. I will lead, as we end, I will lead us in prayer. Will always be. Heavenly Father, we thank you for the gifts that you have given us. We ask for your guidance as we seek to use this gift to serve others and glorify your name. Empower us, Lord, and strengthen us, that may our lives will reflect your loves. May our life, Lord, reflect with this service like what you did 2,000 years ago. Be willing, church, and receive the gift of service. Through Christ Jesus, our Lord and Savior. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit, claim and declare your portion today. In Jesus' name, Amen.